Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik at syempre kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ay, grabe takot na yan. Takot na siguro itong mga tagapagbantay kasi ang balak, aarestuhin agad. Ang alin? Bakit kailangang arestuhin meron naman silang freedom of speech, at ihahayag lang nila ang kanilang protesta. Pero ang tanong kasi mga kasama, maayos ba? Maayos ba ang gagawing protesta ng itong mga 'to? Mga taga, "O sige, gawin niyo lang gusto niyo." Pero, sa kabila ng lahat, ang magbe-benefits pa rin niyan, ang presidente. Kung sakasakali man na meron kayo talagang, matinding, balakin ngayong umaga. Ano ba yung mga balita ngayon? Ilang college sa Maynila binarikadahan ng isang araw bago ikinasang November 30. Agoy. Mas dinoble pa ata yung, barikada, yung bakod, yung barbed wire, yung container ban. Frozen asset isaldi ko may kasamang joint account kasama si dating Representative Lacson. Agoy! Ano ito? Sino yung Lacson na ito? Yun ang ating alamin, ha? Baka mamaya, ibang Lacson yan, bakit Lacson? Kapag wala na si Tatay Digong, wala na silang trabaho. Lahat diyan sa ICC. Totoo naman kasi wala namang, popondo na malaki diyan, eh. At, Malacanang pinagpapaliwanag ng Supreme Court sa petition for writ of habeas corpus, para kay, Presidente Duterte. Nakakainsulto 'yan sa mga Pilipino. Economist sa 500 budget. Naku, ito yung DTI na secretary na akala mo, nag-iisip ba kayo? Tatanong lang ho, may isip ba kayo ang tanong? Kasi oo, itong usapin ng 500 ng Noche Buena ay nag-trending, 'di ba? Trending na trending, eh. Biruin niyo, sa mahal ng bilihin at sasabihin niyo na okey na yung 500, okey na yan. Masyado naman kayong, magaling. Hindi niyo ba alam kung magkano na kilo ng spaghetti? Yung ano ba tawag nun, ingredients pa lang ng spaghetti, kung, iisipin niyo, nagkaiba-iba na ang boses natin, eh. 'Di ba magkano 'yan? Talaga naman. Kaya nagalit ang isang representative o isang congressman, dito sa isang secretary ng DTI ba ito? Yung gumaganon din ng panga. Hindi na natin patatagalin, pasok na natin ito. Yan yung, kaganapan o naganap o ginawa, bago ikasa yung November 30 o ngayon. So, kahapon, kung makikita niyo, napanood niyo kahapon, meron pa silang porkit, ginamitan nila. Kita niyo yung bago, yung mga baboy, Grabe yun, bago. Binadgetan niyo yan, pero yung sa Davao, sa Cebu, ito ang problema. Kasi ang tao 'pag galit, galit. Sabi ni Aling Ledesma, iyaan mga bobware na 'yan, yung container ban na 'yan, 'pag may balak talaga sila, talagang gagawin nila. Kaya si Aling Ledesma minsan nakapag-isip, oo. Ano kaya kung talagang gagawin nila yung mga sinasabi nila? Kasi nung nakaraan sila yung 'di ba, sila yung nagbida-bidahan diyan sa may Recto Avenue, sa Mendiola, sa may Ayala Bridge, itong mga grupo ng tapos meron pang nagsasabi, yung mga vlogger na hirap na magpagtanggol, ang kanilang boss.
Oo, sasabihin daw hijackin daw yung rally ng November 30 ng mga taga oo, ewan ko sa inyo, wow kayo. Wow! Frozen asset ni Saldico. Ano meron? Naku, bakit may Lacson? Sino yung Lacson na ito? Alamin natin 'to para magkaintindihan tayo. Na sa 12 bilyong piso ang kabuuang assets ni dating Congressman Zaldico na na-freeze ng Anti-Money Laundering Council sa gumugulong na Flood Control Corruption Probe at sa patuloy na pagkalkal ng Billionaire News Channel sa mga resibo na tuklasan ng aming team. Nakabilang dito ang isang joint bank account ni Ko at dating Manila Teachers Party List Representative Virgilio Lacson. Narito ang Agenda Weekend Report ni Joash Manimba. Nitong nakaraang Miyerkules, personal na inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos sa publiko na frozen na ang isa pang batch ng assets ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Kabilang dito ang mahigit 200 bank accounts, 12 insurance policies at 3 air assets. Kabilang na ang 2 helicopter at isang eroplanong nagkakahalaga ng 3.9 million pesos. Isa lang po ito. Mas marami pong asset ay mafo-frozen para maibalik ang pera ng tao sa kanila. Ito po ang aming pangako that the money of the people will be given back to the people. Boss Amo Manager, tanong ng kaibigan ko si Aling Ledesma. Yung mali-malitang pera ho at yung sinasabi ni Saldico patungkol sa inyo kay pinsan, hindi ba ma-please ng AMLAC? Tatanong lang ho baka seryosohin nyo at magalit kayo. Kasi, parang nasabi nyo naman lahat ng sinasabi ni Saldico mali. Samantalang magkakampi kayo. Hindi naman gagalaw ang mama kung walang utos na nakakataas. Si pinsan ba ipabibris din yung asset? Kasi sinabi nyo, pakakasuhan. Sabi dun si Secretary, Dayson. Kinirekomenda ng pakasuhan ibibris kaya ang asset? Nagtatanong lang Ang Billionaire News Channel ng ilang dokumentong nagpapakita ng breakdown ng most recent batch of assets ni Ko na pinatawan ng freeze order, alinsunod sa request ng Anti-Money Laundering Council. Ayon sa investigasyon ng AMLAC, ang assets na ito may probable cause para sabihing ginamit bilang depository o di kaya pinambili gamit ang mga natanggap na pera ni Ko mula sa kanyang alleged corrupt activities. Sa aming pagsusuri sa frozen assets na ito, natuklasan naming may multiple joint bank accounts si Ko kasama ang iba pang mga personalidad na tila may mga connection din sa pamahalaan. Isa na rito ang joint account mismo ni Ko at ni dating Manila Teachers Party List Representative Virgilio Lacson. Naupo si Lacson bilang kongresista noong 2016 at naging isa sa vice chairpersons ng House Committee on Appropriations sa kasabay na termino kung kailan naging chairman si Ko. Noong 2019, itinanghal siya bilang isa sa mga pinakamayamang miyembro ng Kamara matapos magdeklara ng mahigit 793 million pesos na net worth. Nagsilbi siyang representative ng party list hanggang 2025 bago palitan ni Congresswoman Nina Lacson at tumakbo bilang 8th nominee ng Senior Citizens Party List. Sa kasalukuyan, sinusubukan pa ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ni former Congressman Lacson sa kung bakit mayroon silang existing joint bank account ni Ko at kung bakit kabilang ito sa frozen assets ng isa sa mga pinaka-kontrobersyal na personalidad ngayon sa flood control scandal. Bakit kaya? Sino kaya itong Jackson na to? Sino kaya to? Konektado kaya ito dun sa isang senador na Jackson? Ano kaya? Nagtatanong lang kasi kami walang alam. Kumukuha lang kami ng impormasyon kung konektado. Kasi naman, itong si Jackson, yung senador na Jackson, gigil na gigil yan kay Saldico. Diba? Umuwi ka at manumpa ka. Dito mo patunayan lahat ng sinasabi mo. Yun yung kanyang bara lagi, di ba? Ito na yung pag nagkamali, hulihin. Tama ba? May babala sa mga dadalo sa November 30 na wag daw, baka mahuli agad, agoy. Yun lang. Huwag kayo kasi gagawa ng kalokohan na. Yung babala sa mga solid Duterte ha. Wag na wag ho kayong mapupunta dito sa November 30. Wag. Bakit? Baka mamaya, gumawa ngayon ng eksena, hindi kayo makaalpas. Huhulihin talaga yan kasi gagawa yan ng hindi magandang kwento. Wag na nga natin to i-play. Baka kasi, magalit yung may-ari ng dito na lang tayo. Kapag wala na si Tatay Digong, hindi, itong Noche Buena. Ito yung nakakawindang na istoryahe. Ikaw ba na nanonood sa akin,
Sang-ayon ka ba doon sinabi ng babae na yung kagaya nung yung amo niya naggumagalawan pa nga. Sang-ayon ka ba sa 500 pisong budget ng DTI para sa Noche Buena? Sagot, andyan sa comment section. Ngayon, ito, pakatandaan ng ating mga kababayan. Oo. Pag itong tao, gantong tao nagsasalita, walang pakialam sa taong bayan yan. Oo. Hindi nag-aral yan. Baka bulak-bulista yan. Ikaw ba naman, kung nakakaranas ka ng hirap, alam mo ang sitwasyon. Siguro ito hindi nakakaranas ng hirap eh. Puro sarap, puro sarap, puro sarap, puro nakaw. Puro sarap. Oo, kaya hindi na alam yung sitwasyon ng mga mahihirap. Ang 500 ho, para hong 10 piso na lang. Parang 20 pesos, parang 100 piso na lang. Wala na hong halaga. May hawak ka 500, pumunta ka sa palengke, bumili ka ng gatas, wala na ho yung sukli. Tas-tas na. Totoo naman. Diba? Kaya yung mga naggagaling-galingan, nagrurungan na itong 500 piso, sasapat sa Noche Buena ng isang mahirap na Pilipino, ibato nyo sa kanila yan. Ibalot nyo. 500, balutan nyo ng bato, ipukol nyo sa kanila. Pang-iinsulto yan. Hindi nyo alam, ang hirap ng buhay ng Pilipino, dinadagdagan nyo pa sa pagnanakaw. Diba? Parang wala na. Pilipinas, babangon ka pa ba? Babangon hulang yan pag si BP Sara na ang mamuno. Ipasok na natin to para mag-aalaman na. Nakaka-insulto talaga ito eh. Kahit sa among sino ang tanongin nyo. Kaya marami, mamaya may papakita akong video. Galit ang mama. Bakit masyado nilang binababa yung benchmark? Parang nakaka-insulto naman yata sa mga Pilipino yan. Diba? So kung sino man yung gumawa niyang soundbites na yan, siguro hindi siya bagsak yan sa Communications 101. Kasi tama. Kung ang pinapalabas niyang kwento ay or narrative niya ay mura mga bilihin, hindi ganun yung dating. Ang dating, medyo elitista yung dating kasi parang, yan lang kaya yung budget, 500 lang. So, magtiis kayo. Parang ganun yung dating sa tao. Lagi na lang to taon-taon, 500 peso challenge yata ito na pang Noche Buena, ma'am. Ano pong nakikita nyo pong dito? Anong pananaw nyo po rito? Anong opinion nyo po dito po? Kasi sentro ito ng discussion ngayon sa social media. Taon-taon na lang po ito. Debate po dito, debate doon. Anong pananaw nyo po dito, Ma'am Cora? Natatawa naman ako dyan kasi yung mga presyo ng bilihin tumataas, pero yung kanilang benchmark hindi tumataas, 500 pa rin hanggang ngayon. Ilang taon na ba yan? At saka hindi ko alam kung anong pinanggalingan yung 500 na yan kasi alam mo, ang tawag dito, yung per capita GDP naman ng Pilipinas ay 2,000 pesos per day, no? So, at saka yung ating wages, over 600. So, saan nanggagaling yung 500 na yan? Tama. Bakit masyado nilang binababa yung benchmark? Parang nakaka-insulto naman yata sa mga Pilipino yan. Diba? So, kung sino man yung gumawa niyang soundbites na yan, siguro hindi siya bagsak yan sa Communications 101. Kasi kung ang pinapalabas niyang kwento ay or narrative niya ay mura mga bilihin, hindi ganun yung dating. Ang dating, medyo elitista yung dating kasi parang, yan lang kaya yung budget, 500 lang. So, magtiis kayo. Parang ganun yung dating sa tao. Opo, pero ang ano din kasi nito, ma'am, sinasabi din nila sa gobyerno, diskarte lang daw ang kailangan kasi meron namang mura, meron namang mga discounted. Debate pa nga kung ano ang Noche Buena. Hinanap natin yung ibig sabihin ng Noche Buena. Parang ano lang siya, salo-salo, may handaan, salo-salo sa pagsalubong sa December 25 po. No? So parang sinasabi nila na kahit anong handa, pwede yan sa Noche Buena. Meron namang mga discounted. Pero sa mata ng mga Pilipino kasi,
Pag sinabi mo kasi pagsalubong sa Pasko, talagang espesyal yan. Hindi yan yung regular na kinakain natin na dinner. Parang fiesta. Parang ganyan din yung handaan, which is yung 500 pesos mo. Tanong nga, parang hindi nagkaroon yung inflation. Sabi mo nga, Ma'am Cora. Opinion niyo po. Actually, kung isipin mo talaga, birthday yan ni Jesus Christ, di ba? So, maski anong birthday, sineselebrate. At usually, pag birthday, yung hindi nga karaniwan na pagkain ang kakainin mo. Tsaka, alam mo kasi, karamihan ng mga Pilipino ay Kristiyano. Kaya ang Christmas ay napakahalaga sa mga Pilipino. So, kung babawasan mo gagawin mo lang 500, parang hindi mo naman binigyan ng importansya ang, si Jesu Cristo in that sense, no? At saka, parang tradition natin na pag Christmas, pinag-iipunan mo yan, pinaghahandaan mo yan, para yung mga bata, magbibigay ka pa ng regalo, di ba? At saka magsasalo-salo kayo sa masaganang pagkain. Tama. So, hindi ko talaga maintindihan kung bakit pinipilit ng DTI ang ganyang soundbite, no? Hindi talaga maganda pakinggan. At saka anong binibigay mong mensahe sa buong mundo tungkol sa mga Pilipino? Talaga bang naghihikahos na ang mga Pilipino at 500 pesos na lang ang kaya nila pang Noche Buena? Nakakahiya, di ba? Malaking insulto yan para sa mga Pilipino. Opo. Alam nyo, totoo lahat ng sinabi ni Cora Guidote. So parang, saan ba natin Guidote na yan? Parang sa palabas ata yan. Oo, totoo. Insulto yan sa mamayang Pilipino. Lalong-lalo na yung mga hindi nakakaranas na maayos na buhay. Pero yung mo 500 eh. Yung iba nga naghahanda, November pa lang, nagpe-prepare na para sa kanilang gagamitin sa Pasko, Noche Buena. Nag-iipon. Tapos sasaba ka ng balita ng, hindi mo alam. Kaya isang representative tinawag siyang anga. Bakit? Alamin natin dito. Para maintindihan natin, bakit tinawag na anga? Dito na pala. Wait lang Okay, papa-play ko sa inyo para ito. Okay, sa halip na aminin mo na lang yung katangahan mo at mag-sorry, being accountable sa mga mamamayang Pilipino na nagpapasahod sa'yo, mas diiniinan mo pa, pinagduldulan mo pa yung katangahan mo kaysa aminin na may mali talaga sa sinabi ng DTI. Tuwing Pasko na nga lang pwede maging masaya yung pamilyang Pilipino. Tapos sasabihin mo, 500 piso, kasya na para sa Noche Buena. Ikaw nga mismo baka hindi nagno-Noche Buena ng 500 piso eh. Ngayon, Secretary Roque, kung talagang naniniwala ka at ipinaglalaban mo, nakasa talaga yung 500 piso para sa Noche Buena, mag 500 peso Noche Buena challenge tayo. Kayo na mamili ng palengke at lugar, sasamahan ko pa kayo. At kung talagang hindi ka atras, Secretary Cristina Roque, kumuha ka ng isang pakete ng spaghetti, ipukpok mo sa ulo mo hanggang magising ka dyan sa katangahan mo. Yun, sa pool. Walang bawi. Talagang ipukpok mo sa ulo mo yung kaangahan mo. Diba? Ganyan ang tama. Alam niyo bakit? Itong ginagawa ng isang babae ng DTI ba yan? Insulto sa mamayang Pilipino. Kapag wala na si Tatay Digong, pasok natin to. Wala na silang trabaho. Kaya nga hindi siguro nag-grant yung interim release. Baka talagang ubos at hindi sila mabibigyan ng tawag dito ng pondo. Ika nga. Para mapasahod sila. Tignan nyo ang dami nilang kaeklatan. Matanda na yung tao, ayaw pa nilang i-release. Bakit? May kumpas yan malamang. Talagang kinumpasan yan. Pa rin at realities ang magdidictate kung palalabasin si Tatay Digong. Nagsalita na kasi yung ambassador ng Japan ng huling Assembly of State Parties ng ICC na bilang pinakamalaking donor ng ICC, hindi sila maligaya na puro acquittal ang nagiging desisyon ng hukuman. So hindi na ako nagtataka na talagang pinupuruhan nila ngayon si Tatay Digong. No? At bukod pa dyan, alam naman natin na under pressure ang ICC dahil yung buong African Union nagbabanta na bibitiw sa pagiging miyembro ng ICC dahil ang pinupuruhan lang daw nila ay puro mga taga-Afrika. So kinailangan nilang habulin din si Tatay Digong para mapatunayan na merong silang non-African na hinahabol. At syempre, bukod pa dyan, alam natin na pag wala na si Tatay Digong, wala na silang kaso
So pinaglalaban din nila yung existence nila, no? Dahil kapag wala na si Tatay Digong, wala na silang mga trabaho lahat dyan sa ICC. Nagsalita po ang ICC at hindi nga nila binasura nila or hindi nila tinanggap yung kanilang apila ng kampo ni former President Rodrigo Duterte para sa interim release. Nagpaliwanag sila sa kanilang panig. Ano pong masasabi niyo po dito, Attorney? Well, alam mo, malungkot ako, no? Dahil kahit papaano, pinagdarasal natin na magkaroon nga ng interim release si Tatay Digong. Pero hindi naman ako nagtataka at ang dahilan ay alam ko naman, politika pa rin at realities ang magdidictate kung palalabasin si Tatay Digong. Nagsalita na kasi yung ambassador ng Japan ng huling Assembly of State Parties ng ICC na bilang pinakamalaking donor ng ICC, hindi sila maligaya na puro acquittal ang nagiging desisyon ng hukuman. So hindi na ako nagtataka na talagang pinupuruhan nila ngayon si Tatay Digong, no? At bukod pa dyan, alam naman natin na under pressure ang ICC dahil yung buong African Union nagbabanta na bibitiw sa pagiging miyembro ng ICC dahil ang pinupuruhan lang daw nila ay puro mga taga-Afrika. So kinailangan nilang habulin din si Tatay Digong para mapatunayan na merong silang non-African na hinahabol. At syempre, bukod pa dyan, alam natin na pag wala na si Tatay Digong, wala na silang kaso, so pinaglalaban din nila yung existence nila, no? Dahil kapag wala na si Tatay Digong, wala na silang mga trabaho lahat dyan sa ICC. Opo. After nito po, kasi apila na ito nagbigay na sila ng final decision po, Attorney. Ano na po ang susunod? Latagan na po ba? Magkakaroon na po ba ng latagan ng ebidensya? Yung trial proper na po ba ang susunod, Attorney? Yun nga nakakalungkot, no? Hindi pa. Medyo naantala lang talaga yung pre-trial detention ni Tatay Digong dahil siyempre 8 buwan na siya nakakulong, hindi pa naman napapatunayan ng kahit ano, no? At hindi pa nagsisimula yung formal na proseso. Alam mo, kaya nakakalungkot, kaya merong interim release para balansehin na sa ICC, pwede kang arestohin on the basis of good grounds lamang. Yun. Wala pang probable cause, pwede ka na arestuhin dahil ang probable cause, yan parang yung hahanapin pag nagkaroon na ng confirmation of charges. Kaya nga dapat, kung susundin mo yung patakaran ng mga naunang international tribunals, gaya ng Tribunal for the Former Yugoslavia at saka Rwanda, halos automatic ang pagka-grant nila ng interim release. Kasi wala pa namang mabigat na ebidensya laban sa mga nasasaktal. Pero dito sa ICC, iba ang naging practice ng hukuman. Talagang hindi sila nagbibigay ng interim release, no? Kapag ikaw ay akusado ng war crimes, crimes against humanity, no? But in any case, meron pang nakabinbin sa appeals chamber yung sa issue ng jurisdiction. Yun sa akin ang pinaka-importante. Dahil pag tayo naig doon sa issue ng jurisdiction, ibig sabihin yan, wala nang kaso si Tatay Digong at makakauwi na. At ako naman, dahil minsan na nagsalita ang ICC sa issue ng jurisdiction na nagkaroon ng 3-2 decision, mas malakas ang laban natin kasi dito sa issue ng interim release, palagi silang unanimous, no? Pero sa tingin ko, dito sa issue ng jurisdiction, may konti tayong laban dyan dahil nung unang desisyonan yan, 3-2 ang naging butuhan sa appeals chamber. Opo, meron po pahihig dito si Attorney Kaufman. Ang sabi, meron pa daw inaantay na resulta sa medical evaluation kay dating President June next month and will reintroduce its request to release a man who is 80 years old and as a result of debilitating physical and cognitive conditions is incapable of flight or as alleged threat to witnesses, Attorney? Well, opo, nakabinbin din yan, pero sa akin ang pinaka-importante yung jurisdiction. Kasi yung jurisdiction, kahit anong estado ni Tatay Digong, dahil yan ay isang issue of law, dapat yan malinaw na wala talagang jurisdiction na sa aking pag-iisip naman ay malinaw yan. So, syempre, nakabinbin pa rin yung issue ng fitness to stand trial. Pero again, if you go by the record of the ICC, wala naman silang binibigyan. Wala pa silang nabibigyan ng desisyon na dahil unfit to stand trial, panandalian na ititigil ang paglilitis. Sa tribunal for Rwanda, merong isa. In fact, nakakulong kasama ni Tatay Digong dyan sa kaparehong kulungan, no? Na wala na talagang pag-iisip. Wala na. Completely zero na siya, no? Dahil nga sa Alzheimer's. At ang nangyari lang is nananatili siya sa kulungan
kasi ayaw siya tanggapin ng Rwanda at walang ibang bansa na gusto magbigay sa kanya ng interim release. Pero dito sa ICC, ang track record pa rin, wala silang binibigyan ng order na kinakailangan magkaroon ng permanent na yung adjournment dahil sa standing, yung lack of standing, no, yung inability to stand trial ready. Just going by the track record. Opo. Kasi kanina naman binanggit din ni Kaufman na wala talaga nabibigyan ng interim release sa ICC. Na totoo naman yan at matagal ko nang sinasabi yan. Pero syempre, kahit ano ang track record sa ICC, patuloy pa rin tayo nagdadasal, no, para sa kalayaan ni Tatay Digong. Opo. After po nung pagbabasa ng desisyon ng ICC sa apela na interim release ni former President Rodrigo Duterte, siguro mga ilang oras, ngayong gabi lang, naglabas din po ng kautusan ng Supreme Court Attorney. Di ko alam kung nabasa nyo na po ito. Pero ang pinakabuod nito, kung maalala nyo po, siguro within the day na inaaresto si Pangulong Rodrigo Duterte, di ba, naghain po ng habeas corpus na petition, no, yung relatives ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na humihiling sa Korte Suprema na ano yun nga doon sa pag-question nila. At ngayon, nagbigay ng direktiba ang Supreme Court sa Malacanang at iba pang mga cabinet officials, involved cabinet officials, na magsumite ng kanilang komento tungkol nga sa inihaing petisyon na attorney. Anong basa niyo? Dapat dyan hindi na paabuti ng 2 linggo. Dapat umaksyon na. Supreme Court, talagang gipitin nyo sila. Itong binabang desisyon ng Supreme Court patungkol sa madali ang pag-uwi ni Tatay Digong. Yan lang naman ang hinihintay ng taong bayan na makauwi ang matanda. Dahil matanda na talaga eh. Huwag nyo nang tigasan ang panga nyo. Huwag nyo na talagang hintayin na yung tao talaga ay, alam nyo yun, iba na ang kikilos. Bilisan nyo. At kayo naman, taga dyan, taga Palasyo, kumilos na kayo. Bakit? Supreme Court na nag-uutos eh. Huwag kayong paanga-anga. Po rito. Well, unang-una isa po ako abogado dyan, no? Ang naging kliputo kasi kami po yung naghain ng hindi lang certiorari kundi habeas corpus. No? At nakakalungkot nga na hanggang ngayon walang kahit anong aksyon ng Korte Suprema, bagamat baka pinapakomento na nga yung mga respondents. No? Pero sa akin, sayang talaga yung pagkakataon na yun dahil pati naman yung issue kung mayroong jurisdiction ng hukuman, sang-ayon mismo sa Rome Statute, dapat lokal na hukuman muna ang nagdesisyon. Dahil nga dapat hinarap muna sa lokal na hukuman si Tatay Digong bago sinurrender sa ICC. Tama. So sa akin, dahil nga habeas corpus and certiorari ang hinain namin, para magkaroon ng desisyon, pwedeng maulit, no, yung ginawa kay Tatay Digong at mukhang uulitin talaga nila pagdating kay Senator Bato at kinakailangan magdesisyon ang Korte Suprema kung talaga bang may jurisdiction pa nga ang ICC sa Pilipinas or wala. Opo. Nababasa ko sa mga komento ng mga netizen pag merong mga desisyon ng Korte Suprema, yung iba pa nga after na nung inihain nyo po na habeas petition, sinasabi nila, saglit lang, mas nauna pa itong yung kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit wala pang desisyon? Ito, late na ito, nagkaroon agad ng hakbang. Pero sa tingin nyo po, attorney, hinog na ba para desisyonan ito ng Korte Suprema sa haba po ng panahon, sa malinaw naman yung sinasabi po ng ating mga batas? Or tingin nyo po meron ding ikinukonsidera itong Supreme Court, attorney? Well, kasi ang sasabihin ng ilan dyan, it's smooth and academic kasi wala na nga sa jurisdiction ng Pilipinas si Tatay Digong, nasa dahig. Pero sa akin, miski wala nang jurisdiction sa pagkatao ni Tatay Digong, it's an issue involving transcendental importance dahil ang nakasalalay dyan yung soberenya natin. Ang issue is dapat pa bang litisin ang mga di umanong mga krimen na nangyari sa Pilipinas ng ICC ngayong hindi na nga tayo miyembro ng ICC. Bukod pa dyan, meron talagang pangangailangan na bigyan ng linaw ng Korte Suprema kung talaga nga bang may jurisdiction pa ang ICC at kung yung rules on extradition na kailan lang na-promulgate ng ICC ay applicable pagdating sa ICC dahil lang nakasulat dun sa rules on extradition, yan ay applicable kapag bansa ang humingi ng extradition. Now itong transcendental importance, itong for education purposes at yung
it is capable of repetition and yet evasive of judicial review, yan yung tatlong exception dun sa rule na kinakailangan hindi moot ang isang controversy bago magdesisyon sa ang Korte Suprema. Pero sa tingin ko, yung tatlong exceptions, lahat yan applicable sa kaso ni Tatay Digong. Kaya madaliin nyo na, ha? Dahil yung jurisdiction, wala na eh. Mahirap na yan. Sabi nga, di ba? Sobrang hirap niyan pag taong bayan na ang kumilos. Lalong-lalo na pag galit na talaga eh. Hindi na mapigilan eh. Oo. Kaya, abang-abang lang tayo mamaya sa mangyayari. Kasi, ulitin ko yung mga solid Duterte dyan, wag na wag kayong sasama dito sa rally ng mga taga-mountain, ha? Hanggang sa muli, bye-bye!